Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang. Noong mga araw na iyon nainip ang mga tao sa pasikot-sikot. Noong mga araw na iyon nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito. Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang kitin at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman palibhasay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin, kung siya may nagagalit ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father G. Dizaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, ngayon po, September 14, ay ang kapistahan
ng pagtatampok sa krus ni Jesus. O kilala natin sa Ingles bilang triumph of the cross, exaltation of the cross. Ang krus na kinamatayan ni Jesus ay tinatampok natin, tinatanghal, at ipinagdarangal pa nga. Matatanong ng isang tao na namumuhay noong panahon noon na si Jesus ay pinako sa krus, bakit naman itatampok ang krus? Siguradong katakataka yan sa kanya ang ginagawa natin ngayon na tayo tinatampok ang krus, pinagdarangal ang krus. Samantalang ang krus po, mga kapatid, noon ay isang instrumento ng torture at death penalty. Ang krus ang pinakakarumal-dumal na paraan ng pagpaslang na nilikha ng tao. The most cruel, the most violent, the most unjust, the most painful mode of killing that humankind ever invented. Ito ay simbolo ng matinding pagdurusa at kawalan ng hustisya. Ito na ang rurok ng kasalanan ng tao. Tapos, tayo mga Kristiyano, pinagdarangal natin ang krus, tinatanghal natin ang krus, tinatampok natin ang krus. Ano bang meron sa krus ni Jesus? Kung ang krus ay inimbento ng tao, inimbento natin bilang paraan ng kasalanan, pues si Jesus, binago niya ang karanasan ng krus. Sa kanyang pagtitiis, sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang pag-aalay ng sarili sa krus, bilang pagsunod sa kalooban ng Ama, at bilang pagmamalasakit sa kapwa, nailahad, naipahayag, naipakita ang pinakadakilang pagmamahal. Pinakadakilang pagmamahal. Pagmamahal hanggang dulo. Pagmamahal hanggang dusa. Pagmamahal hanggang pag-asa. Pagmamahal hanggang pagkabuhay. At yan ang pinagdiriwang natin ngayong araw na ito. Na ang pagmamahal ay laging nakawawagi, nakatatalo sa anumang paraan ng kasalanan ng tao. Na ang awa at pag-ibig ng Diyos ay laging higit. Higit sa anumang kasamaan natin. Higit sa anumang pagdurusa na dinaranas natin. Higit sa anumang sakit, mas matimbang ang malasakit ng Panginoon. That's the triumph of the cross. Love conquers sin and death. Si San Agustin, meron siyang magandang sinabi na paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko kapag dumadaan ako sa mga pagsubok sa buhay. Sabi ni San Agustin, sa Latin, si amatur non laborator. Aut si laborator, labor amatur. Sabi ni San Agustin, kapag may pagmamahal, wala nang pagtitiis o pagdurusa. Kasi nagmamahal na.
At kung may pagtitiis o pagdurusa man, ang pagmamahal ay iibig sa pagtitiis at pagdurusa. Sa pag-ibig walang pagtitiis, kung may pagtitiis man, ito'y iniibig. Yan ang kahulugan ng krus. Kapag may pasakit, huwag tayong magpatalo. Kapag may pagdurusa, huwag tayong papagapi. Dapat magwagi ang pag-ibig. Sa pagyakap natin sa krus, sa pagyakap natin sa mga pagsubok ng buhay, ibuhos natin ang pagmamahal. Ibuhos natin ang awa na tinanggap natin mula sa Diyos. Ipakita natin na mas makapangyarihan ang habag ng Panginoon. Alam niyo po, ang pinaka matingkad na larawan ng tagumpay ng krus, pagtatanghal sa krus, ay ang ating debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Natutunan ko to sa isang deboto na sinabi niya sa akin, ano ba ang inilalarawan ng banal at mahal na imahen ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sabi ko sa kanya, tingnan mo ang itsura ng Senyor. Parang bigat na bigat siya sa krus. Bigat na bigat siya sa kasalanan natin. Nadapa pa siya. At nagulat ako sa sagot niya. Sabi niya, Father, tingnan niyo po ulit ang Senyor. Hindi po siya nadadapa. Tingnan niyo po siya ulit. Nakatingala ang mukha niya. Ang mata niya nakatingin sa langit. Ang damit niya, hindi itsurang gusgusin. Ni walang makitang dumi, kundi marangyang itsura. May mga nakaburda pang ginto. May mga nakatahi na hayas. Hindi po ito itsura ng pagkatalo. Hindi po ito itsura ng pagkadapa. Tignan niyo po ulit ang itsura ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pati nga ang balikat niya, hindi nakayukot, hindi nakakunot, kundi matuwid. Itsurang matagumpay. Kasi po, Father, yan po, hindi na nadadapa. Oo, nakatapak pa ang isang tuhod, nakatukod sa lupa, nakaluhod sa lupa. Pero, tingnan niyo yung kabilang binti. Kasi tumatayo na ang Senyor. Yun po ang pinapakita ng rebulto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Siya po ay tumatayo na mula sa krus. Ito po ay hindi larawan ng Biyernes Santo, kundi larawan ng linggo ng pagkabuhay. Na mula sa kanyang kamatayan, siya ay tumatayo, bumabangon, at nagtatagumpay. Nagtagumpay siya sa pamamagitan ng pagyakap, pagtanggap sa krus. Pero higit dito, nagtagumpay siya dahil sa pagmamahal ng kanyang ama, dahil sa pagmamahal niya sa ama, at dahil sa malasakit niya sa kapwa. Ito po ang pinapakita ng poong Jesus Nazareno. Oo, ang larawan ng poong Jesus Nazareno ay hindi larawan ng pagkatalo o pagsuko sa kasamaan kasalanan. Ito ay larawan ng pagtatanghal ni Jesus sa krus, sa pagmamahal na laging higit sa anumang kasamaan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat ang pagmamahal mo ay laging higit sa anumang kasamaan o pagsubok
o kasalanan na aming nararanasan. Ang aming mga pasakit ay natatalo sa iyong malasakit. Loobin mo, Panginoon, na kami man din ay mapagtagumpay ang pagmamahal mo sa aming buhay. Amen.